My video presentation. Walang pangarap na hindi kayang abutin. Kailangan lang ng tiwala sa Panginoon at sa sarili natin. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa video ito, dito niyo ko makilala kung ano ako noon, ngayon, at ang pangarap ko bukas. Unang-una sa lahat, nais ko munang magpakilala sa aking sarili. Ako nga pala, si Binibining Marijoy Lopez. 19 na taong gulang at nakatira sa Barangay Pansiaw, Manhuyod, Negros Oriental. Simula pa lamang nung ako ay pinanganak ng aking ina, sobrang swerte ko na sapagkat napagtagumpayan ko ang 9 na buwan na ako'y nasasi na pupunan. Simula pagkabata, namulat na ako sa buhay na payak at simple lang. Lumaki ako sa hirap na pamilya, kaya madali kong matanggap yung mga simpleng biyaya na ipinagkaloob sa amin. Ako ang ika-5 sa aming 6 na magkakapatid at ako ang nag-iisang babae lamang. Ako noon, Nung bata pa ako ay isang maliit na bata at isang pasaway. Minsan pinagalitan pero hindi pinalo. Ako ay isang madaldal na bata at hindi mahiyain at lalong-lalo na ay mapalakaibigan. Nung ako ay nasa pangalawang baitang sa elementarya, mayroong mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Kahit na nawala na ako ng pag-asa, nagpapasalamat naman ako sa ating Panginoon na binigyan niya ako ng ikalawang buhay at hito ako ngayon nagpatuloy na mangarap. Nung ako ay nasa sa ika-9 na baitang sa sekundarya, ako ay isang athlete at hindi lang athlete, kundi naging assistant student pa sa school. Hanggang sa ika-10 baitang sa sekundarya, sumali ako ng track and field at hindi ko inakala nakuha ko ang unang nagwagi. Dahil doon, nakapunta ako ng NORAA. At proud po ako sa aking sarili dahil doon, pinapalakas ko ang aking sarili na magpatuloy na mangarap kahit nakakapagod na. Nung ika-11 na baitang sa sekundarya, nag-working student ako. Hindi ko naman inaakala na mag-working student ako dahil alam kong mahirap kapag isang working student. Wala naman akong magawa kundi maging okay dahil kinakailangan nila ako dahil siya ay isang buntis. Kinuha niya ako upang mayroong makatulong sa kanya dahil siya ay isang bed rest hanggang ipinanganak niya ang kanyang anak. Sinubukan ko naman kung ano nga ba talaga ang buhay ng working student at dahil doon, diyan ako maging matatag sa aking sarili. Kahit nakulang sa tulog, patuloy pa rin nangarap dahil nasa sa akin nakasalalay ang aking mga pangarap sa aking buhay. Dahil ako lang naman na inaasahan sa aking pamilya na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit working student ako, kinaya ko ang lahat para lang makamit ang aking mga pangarap. Nung ako ay nag-working student, ay modular lang dahil sa COVID-19. Hanggang nakapagtapos ako ng sekundarya, hindi ko inaasahang makuha ko ang may karangalan at dahil doon, napaka-proud po ako sa aking sarili at nung araw ng aming graduation, kinuha ako ng aking guro bilang welcome address. At dahil doon, kahit kinakabahan ako na magsalita sa harap ng mga tao, hindi ko inuuna ang kaba, kundi maging confident po ako sa aking sarili upang masanay na hindi ako mahiya sa harapan ng mga tao. ako ngayon, Ako ngayon ay isang mabuting tao at may respeto sa kapwa-tao at pala kaibigan. Meron akong mga espesyal na kaibigan na sina Michelle Cadayuna at Emilyn Dalumpines at meron pang iba.
Ako lang to na handang sundin at kayang gawin kung ano man ang pinagawa sa akin bilang isang mag-aaral na guro. Noong unang-una pa lang bago ko nakapasok sa isang kolehiyo, maraming mga pagsubok na dumating sa aking buhay, pero kinaya ko para lang makapagpatuloy ko sa aking pag-aaral. At hindi ko inaakala na ako ay nakapagpasok sa isang kolehiyo sa kursong Bachelor ng Sekundaryang Edukasyon, mid-year sa Pilipino. At ngayon ay nasa ikalawang kolehiyo na ako. Ang saya-saya ko dahil nakapag-aral ako ng mabuti dahil sa suporta ng aking pamilya at lalong-lalo na sa ating Panginoon na binigyan niya ako ng lakas at kaalaman upang ipagpatuloy ang kursong ito. Napakasarap pakinggan ang God's will dahil ang lahat ng ito ay plano sa ating Panginoon. Dahil kung wala siya, wala tayo dito ngayon. At hito ako ngayon, nag-aaral sa Negros Oriental State University, Mabinay Campus. Sa kursong aking kinuha, dito ko nakukuha kung paano ako maging isang matatag na tao at kahit madapa na, bumangon pa rin para sa pangarap na ikakaharap. At ang pangarap ko bukas. Yung pangarap ko na nais kong makamtan na makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng maayos na trabaho upang makatulong ako sa aking mga pamilya at para na rin sa sarili ko. At gusto kong tumulong sa mga taong nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ko alam kung ano man ang plano sa akin ng ating Panginoon, at least pinagtagumpayan ko lang ang lahat para lang makatulong ako sa ating kapwa-tao. At lalong-lalo na makabawi ako sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Dahil kung wala sila, wala akong magagawa at hindi ako makapag-aral ng maayos kung wala ang kanilang suporta sa akin. Thank you for watching.